Ngayon ay lilipat tayo sa Gaza Strip. Kakabigay lang ng balitang ito. Ang sugo ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na siya ring manugang niya, si Jared Kushner, ayon sa ulat, nakausap niya ngayon ang Pangulo ng Ehipto tungkol sa pagpapatupad ng tigil putukan sa Gaza. Inilabas lang ito ng tagapagsalita ni Sisi. At mahalagang tandaan na kanina, sinabi rin ng mga opisyal ng Hamas sa AFP News na may inihahandang pagpupulong sa pagitan ng negotiating delegation ng Hamas at syempre, ng mataas na kinatawan ng Board of Peace para sa Gaza. Iyon ay si Nikolai Ladinov. At may mga ulat na si Kushner ay magiging bahagi rin ng pagpupulong na iyon na gaganapin sa Ehipto. Pero kung pag-uusapan ng Gaza, may isang nakakabahalang video na lumalabas mula sa Gaza na nagbibigay diin sa isa sa pinakamadilim na katotohanan ng digmaang ito. At yon ay ang paggamit ng mga batang sundalo. Ipinapakalat ng Hamas at ng mga pro-resistance na channel ang isang video ng batang lalaki na may dalang RPG at nagpapaputok nito sa isang tangke ng Israel na inilalarawan siya bilang isang bayani at martyr matapos siyang mapatay. Ayon sa ulat, ikinukwento ng video ang buhay ng batang lalaki na nawala ng halos buong pamilya dahil sa digmaan at pagkatapos ay nirecruit ng Hamas. Sabi ng mga kritiko, hindi lang ito propaganda, kundi pagpupuri sa pagre-recruit ng mga bata at pagsasamantala sa isang batang dumaan sa trauma para sa layuning pampulitika at militar. Kaya, bakit ipinapakita ng Hamas ang video na ito ngayon? Ano ang sinasabi nito tungkol sa paggamit nila ng mga bata sa digmaan? Well, kasama natin ngayon si Andrew Fox, Research Fellow sa Henry Jackson Society. Andrew, ano ang sinasabi ng video na ito tungkol sa pagre-recruit ng Hamas ngayon, lalo na pagdating sa paggamit ng mga bata at kung gaano kalaganap ang problemang ito sa puntong ito ng digmaan? Sa totoo lang, dapat nating tandaan na hindi na bago ang kaalaman na gumagamit ang Hamas ng mga batang sundalo. May mga ulat na isinulat tungkol dito ng mga grupo tulad ng Human Rights Watch at Amnesty na nag-ulat na tungkol dito. Naulat na ito noon pang 2014, kaya hindi ito bagong pangyayari. Pero ang nakikita natin ay isang interesante ring labanan ng mga naratibo sa tingin ko dahil isa sa mga totoong ginagamit ng mas malawak na mundo laban sa Israel ay ang bilang ng mga batang namatay sa Gaza. At syempre, malaki talaga ang bilang na yon. Pero sa tingin ko, ipinapakita rin ito kung paano walang hiya talagang ginamit ng Hamas ang isyung iyon. Kabilang ang paggamit nila ng mga batang sundalo sa Gaza. At ngayon ay nakikita natin sa Gaza, sa social media, at sa mga obituary na inilalabas ng mga grupong mandirigma tulad ng Palestinian Islamic Jihad. Habang naglalabas sila ng mga obituary, mas marami tayong nakikita ng mga batang sundalo na wala pang 18 ang taong gulang na hayagang kinikilala. At malinaw na ito ay paulit-ulit na tema sa paraan ng pakikidigma ng Hamas at ng kanilang mga kaalyado sa Gaza. Tama. Pero bakit kaya pinili ng Hamas na ipakita ng hayagan ang isang video na ganito sa ngayon? Ito ba ay pangunahing propaganda? O, alam mo, muli, tinitingnan ba natin ang isang issue kung saan may seryosong problema sa pagre-recruit? Base sa ating pagkakaintindi, alam mo, tumataas ang galit laban sa grupong terorista sa loob ng Gaza Strip. Oo, sa tingin ko, kailangan natin gawin ang pagsusuri ng audience dito. At mula noong ikapito ng Oktubre, sinadya ng Hamas na maglabas ng iba't ibang uri ng propaganda kapag nakikipag-usap sila sa iba't ibang audience. Kaya balikan natin ang ikapito ng Oktubre. Sinubutan nilang iparating sa Arabong mundo ang mensahe ng lakas at na hindi sila nananakit ng mga bata. Alam mo, may mga propaganda video silang inilabas na nagsasabing ganoon. At syempre, nang tumugon ng Israel, agad silang lumipat sa pakikipag-usap sa kanluran at nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano sila kahina, walang magawa, at parang nililipol ng mga Israeli. Kaya magaling talaga ang Hamas sa pagmaniobra ng ganitong naratibo. At sa tingin ko, may mga videong sumusuporta dito. Itong malungkot na video na ipinapakita mo sa tabi ko ngayon ng mga ina sa Gaza. Alam mo, pinupuri ang pagiging martir ng kanilang mga anak na direktang kinakausap ang Israel. Sinasabi, tingnan mo, patuloy kaming lalaban hanggang sa huling hininga namin. Ang aming mga martir. Ito ay isang relihiyosong misyon para sa amin. Kaya sa pamamagitan ng pagtutulak ng ganitong naratibo sa kanilang sariling mga tao, hinala ko sinusubukan nilang patatagin ang kanilang suporta sa loob sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng kapo nila taga Gaza pagdating sa pagsasakripisyo ng kanilang mga anak para ipaglaban ang kanilang layunin. Tama. Alam mo, gusto ko ng pag-usapan sa pangkalahatan ngayon ang tungkol sa kasalukuyang tigil putukan. Siguro, negosasyon. Sa puntong ito, tinitingnan natin ang isang sitwasyon na parang walang nangyayaring pag-usad pagdating sa susunod na mga hakbang para tuluyang tapusin ang digmaang ito. Paano mo nakikita ang magiging takbo nito sa malapit na hinaharap, lalo na ngayon na alam nating si Jared Kushner ay nakatakdang makipagkita sa mga leader ng Hamas sa darating na linggo sa Ehipto? Oo, ibig ko sabihin, tingnan mo, matagal nang may ganitong tensyon sa kasunduan ng tigil putukan mula pa nung nilagdaan ito noong Oktubre ng nakaraang taon. May impluensya ang Turkey at Qatar sa panig ng Hamas para hikayatin silang palayain ang mga bihag at maisa katuparan ng paunang kasunduan ng tigil putukan. Pero wala talagang seryosong humarap sa tanong kung paano mo mahihikayat ang isang siraulong jihadist na grupong terorista na kusang isuko ang kanilang mga armas. Sa tingin ko,
Kailangan na nating itigil ang pagpapanggap dito na ang Hamas ay isang rasyonal na aktor sa pamantayang kanluranin. Ibig kong sabihin, tingnan mo, ang katotohanang nagpapalabas sila ng mga video ng mga batang sundalo ay nagpapahiwatig na marahil iba ang pananaw nila sa prosesong ito ng tigil putukan kumpara sa White House at kay Jared Kushner. Kaya ang tunay na malaking tanong dito ay ano ba talaga ang makatotohanang makakamit? Isusuko ba ng Hamas ang lahat ng kanilang armas sa kahit anong paraan? Magugulat talaga ako kung mangyayari yon. At matagal ko nang hindi inisip na gagawin nila yon. Kaya ang tanong, ano ang susunod na hakbang mula roon? At sa tingin ko, yan ang kailangan nating pag-isipan. Ano ang handang tanggapin ng Israel? Ano ang handang tanggapin ng Jerusalem? Ano ang handang tanggapin ng negosyador ng White House? At ano ang posisyon ng mga bansang Arabo tungkol dito? At syempre, ano ang handang tanggapin ng Hamas? Dahil 2 taon at kalahating digmaan ay hindi sila natalo, hindi nabasag ang kanilang loob pagdating sa kanilang kagustuhang ipapatuloy ang laban at panatilihin ang kanilang relihiyosong misyon laban sa Israel. Kaya ano ang susunod na hakbang? At sa tingin ko, wala pang nakakasagot sa tanong na yan. Iyan ay sigurado. Pero gaya ng dati, nakikita natin na nagpapatuloy pa rin ang sisihan. Andrew Fox, gusto kitang pasalamatan sa pagsama mo sa amin mula sa UK at sa pagbabahagi ng iyong kaalaman.